Sa awit 150 verse 6, ganito nakalagay sa English. Let everything that has breath praise the Lord. Sa Tagalog, lahat ng may hininga ay magpuri sa Diyos. Praise, ano ba yung pagpupuri? Ang pagpupuri sa Diyos, nakatuon sa Diyos. Itsapuero tayo ron. Diba? Ang focus ng spotlight sa Diyos, yung nagpapalakpak, hindi yun ang bida. Diba? Diba? Kasi hindi ang bida sa praise and worship ay yung nagpapaawit. Hindi yun. Ang bida, ang Diyos. Siya yung pinapupurihan. Tayo, taga-palakpak lang tayo, taga-cheer lang tayo. Nakakita na ba kayo ng nagbabasketball? Ang bida yung cheerleader. Yung mga yay! Yung mga sumisigaw. Hindi, di ba? Ang bida yung pinapupurihan. Same din sa pagpupuri sa Diyos. Ang pagpupuri, ang bida, Diyos, hindi tao. Hindi yung nagpupuri. Out of the picture tayo. Hindi tayo nakikita. Diba? Ang verse na yun nakalagay, let everything that has breath, may hininga, magpuri sa Diyos. Ano ba yung hininga? Nang gawin ng Diyos ang tao, hiningahan, nagkaroon ng buhay. Ang ibig sabihin ng hininga, buhay. Buhay spiritual at buhay pisikal. Lahat ng nilikha na may buhay, magpuri sa Diyos. Yun ang pinaka-purpose magpuri sa Diyos. Kaya tayo binigyan ng buhay ng Diyos para papurihan ng Diyos. Hindi sarili natin. Hindi para magpayaman o ano pa man. O maging bida tayo. Diba? Dahil may buhay. Kailan ba tayo nagkaroon ng buhay? Nung pagpanganak sa atin, nagkaroon tayo ng hininga. Hanggang lumaki tayo, hanggang sa huling hininga ng ating buhay, magpuri tayo. Walang patid yun dapat. Lahat ng may hininga, sabi doon sa binasa natin, magpuri sa Diyos. Habang may hininga ka, magpuri ka sa Diyos. Hindi sinabi habang may blessing, magpuri ka sa Diyos. O habang maganda pakiramdam mo, magpuri ka sa Diyos. Kundi sinabi ron, pag may hininga ka, dapat nagpupuri ka sa Diyos. Hanggang sa huling hininga mo. Sa pisikal yun. Pag namatay ka na at yung espiritu mo na, nagpupuri pa rin sa Diyos. Dahil may buhay pa rin yun. Diba? Hindi naman mamamatay tayo. Hanggang sa buhay na walang hanggan, nagpupuri tayo sa Diyos. Kaya nga ang pagpupuri sa Diyos, sa pisikal at sa spiritual, habang mayroong kang buhay. Ang ibig sabihin ng hininga, buhay. Sino ang dapat magpuri? Ang halaman may buhay, di ba? May hininga. Tayo ang hinihinga natin, oxygen.
Ang dinalabas natin, carbon dioxide ba yon? Ang halaman, ang hinihinga niya, carbon dioxide. Ang nilalabas niya, oxygen, palitan. Di ba? Cycle yun eh. Di ba? Pinag-aaralan natin mga bata yun, di ba? Di ba? Ang tawag na sa science? Di ba? Ibig sabihin, ang halaman, kasama doon sa verse na yun, lahat ng may hininga dapat magpuri sa Diyos. Ang halaman, ang rason kaya siya nabuhay para mamunga. Diba? Naalala niyo yung kwento sa Biblia? Nung naupo si Jesus sa ilalim ng puno ng fig tree at tumingin siya at walang bunga, kinurse niya yung puno. Kinabukasan, pagbalik nung mga disipulo, nakita nila yung puno, lanta na. Yung pa yung puno kasi. Bakit hindi namunga para sa Panginoon, di ba? Imagine nyo na, naupo si Jesus sa puno, nagugutom. Pagtingin niya doon sa fig tree, walang bunga. Kinurse niya. At pagbalik ng mga disipulo, nakita nila lanta na, kinabukasan. Panginoon, Panginoon, yung kinurse mong puno, Tayo rin yun eh. hindi namunga, namatay. Ang tao. Sabi mo nga, tayo rin yun, di ba? Pag hindi ka namunga, hindi ka nagpuri sa Panginoon, hindi mo nagagawa yung purpose mo. Pag hindi tayo namunga, hindi mo ginagawa yung purpose mo. Pag hindi ka nagpuri sa Panginoon, dahil sabi doon sa binasa natin, let everything that has breath praise the Lord. Purihin mo ang Diyos. Pag hindi ka nagpuri sa Diyos, hindi mo nagagawa yung purpose mo. Sa paghuhukom, ano sasabihin sa'yo ng Panginoon? Di ba? Kasi, ang halaman niya walang utak. Walang utak ang halaman. Pero nagagawa niya yung instinct niya mamunga. Ang bayabas, namumunga ng bayabas, na matamis na bayabas. Ang mangga, namumunga na masarap na mangga. Ang mansanas, namumunga ng masarap na mansanas. Ang buko, naalala ko kanina, uminom ako ng buko namumunga ng masarap na buko. Ang tao, ayaw magpuri sa Diyos. Mas busy sa ibang bagay. Hindi niya nagagawa yung purpose niya. Diba, no? Kasi, ang purpose ng tao, nabanggit sa ating binasa, let everything that has breath, may buhay, praise the Lord. Purihin ang Diyos. Diba? Anong nangyayari pag pinuri natin ang Diyos? Pagka naramdaman na niyo yun, na pag pinupuri niyo yung Diyos, nag-worship kayo, iniimbitahan niyo ang Diyos sa buhay niyo. Diba? Kasi ang Diyos, pupunta lang yan sa atin. O, ang Diyos, makikipag-fellowship lang siya sa atin pag pinupuri natin siya. Pag wino-worship natin siya. Hindi naman siya makikipag-fellowship sa iyo kung sa inuman kayo Yun ang rason Ano yung ulitin ko? Ano yung nangyayari pagka pinupuri natin ang Diyos? Nararamdaman natin
naiimbitahan natin ang Panginoon sa buhay natin. Nagkakaroon tayo ng kaliwanagan. Nadadama natin yung presensya ng Diyos. Diba? Yun ang rason nun. Kaya gustong-gusto ng Diyos, purihin natin siya. Kasi, nararamdaman natin siya. Hindi natin siya mararamdaman kung hindi natin wino-worship ang Panginoon. Diba? Kaya di ba pag pumunta ka sa simbahan o dito sa anong nararamdaman ang Diyos? Pagka yung bang pinasasalamatan mo siya, diba? Wino-worship mo siya, maraming salamat Panginoon, diba? Mga ganun. It is a revelation of God. Nang nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang rason niya para ang lahat ng nilikha niya, purihin siya. Diba? Ng mga anghel, purihin siya. Ng mga tao, purihin siya. Ng mga hayop, purihin siya. Siya ang bida hindi tayo. Ang tao, purihin siya. Hanggang sa huling, Hininga. hindi lang hininga, sa end of the world, sa Judgment Day. Di ba? Lahat ng, di ba nabanggit mo kanina yun lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabi at pupurihin siya. It is a revelation ng God na lahat-lahat na to, pasimula hanggang sa wakas, pupurihin natin siya. Ng lahat ng tao sa noong unang panahon hanggang sa susunod na mga buhay, lahat yan magpupuri sa Diyos. Dahil bakit? Lahat sila may hininga Lahat tayo may hininga. Pupurihin natin siya. Yun yung purpose natin Yun lang po.